What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsimula ang kwento kay Lucy habang may kausap siya sa telepono. Kaswal niyang inayos ang orasan ng buhangin na nakapatong sa mesa sa harap niya. Sa sandaling nahawakan niya ito, biglang nawala ang signal ng kanyang telepono. Noong una, hindi ito masyadong inisip ni Lucy. Inakala niyang mahina lang ang signal sa loob ng silidaklatan. Ngunit kahit pa lumayo siya sa silid, wala pa ring signal ng kanyang telepono. May mali siyang naramdaman. Ang mga tao sa paligid niya ay mabilis kumilos, halos nagmamadali, at ang buong kapaligiran ay tila ganap na naiiba kumpara sa itsura ng silidaklatan nang pumasok siya kanina. Isang alon ng pagdududa ang unti-unting bumalot kay Lucy. Upang maunawaan ang nangyayari, nilapitan niya ang isang lalaking nagbabasa ng ilang dokumento at tinanong ito ng isang simpleng talong. Ngunit matapos marinig ang sagot nito at nang makita niyang mabuti ang mukha ng lalaki, nanlumo si Lucy. Ang lalaki ay nagkwento tungkol sa isang pelikulang kilalang-kilala niya. Isa iyon sa mga paborito niyang pelikula. Ngunit ipinalabas ang pelikulang iyon noong 1947 at ang lalaking kausap niya, kamukha na kamukha ng aktor na gumanap dito, si Jack. Ngunit patay na si Jack mula pa noong 1948. Parang bumagsak ang puso ni Lucy. Ang magkaparehong pangalan ng pelikula ay maaaring nagkataon lamang. Ngunit ang makaharap ang isang patay na aktor, buhay at nakikipag-usap sa kanya, imposible iyon, maliban na lamang kung kahit papaano ay nakapaglakbay siya sa oras. Habang patuloy na nakikipag-usap si Jack sa kanyang assistant, dinampot ni Lucy ang schedule ng pag-shoot na dala nito at nagmadaling bumalik sa silidaklatan. Hindi pa rin niya lubos na matanggap ang kanyang nakita. Paulit-ulit niyang sinasagi sa sarili na baka sobra lang siyang pagod sa paglalakbay. Baka ang jet lag ang dahilan kung bakit siya nakakakita ng kakaibang mga bagay. Kaya nagsagawa siyang munting pagsubok. Ipinit niya ang kanyang mga mata at nagbilang hanggang 3. At bigla, parang mahika, bumalik siya sa ika-21 siglo. Nakita niya ang pamilyar na tour guide na si Winston at dali-dali niya itong nilapitan, litong-lito at nanginginig. Ngunit tinignan lamang siya ni Winston ng blanco na para bang wala siyang ideya sa sinasabi ni Lucy. Hindi na nagsalita pa si Lucy. Muli niyang binuksan ang pinto ng silidaklatan. Sa pagkakataon na ito, wala na ang abalang karamihang nakita niya kanina. Sa halip, tahimik ang silid, puno ng mga props ng pelikula at mga plaka ng alaala mula sa mga lumang araw ng pagpoproduce. Sa sandaling iyon, tuluyan ng tinanggap ni Lucy ang katotohanan. Talagang nakapaglakbay siya pabalik sa taong 1947 at siya'y natakot. Agad niyang tinawagan ng kanyang boss at hiniling na ipag-book siya ng flight pa uwi. Dumating si Lucy sa makalaking palasyong ito dahil isa siyang screenwriter at nahihirapan siya sa isang creative block. Upang matulungan siyang makakuha ng bagong ideya, ipinadala siya ng kanyang boss na si Michael upang pag-aralan ng classic Christmas film na His Merry Wife. Sa orihinal na lokasyon ng pagkuha nito, ang palasyo. Nagsimulang normal ang tour na ginagabayan siya ni Winston sa mga bulhuwag. Ngunit nagbago ang lahat matapos siyang tawagan ni Michael at pumasok si Lucy sa silidaklatan upang sagutin ang tawag. Hindi nag-isip, itinuwid niya ang orasan ng buhangin at nagbago ang daloy ng oras. Nang ipinaliwanag ni Lucy ang lahat ng ito kay Michael, hindi siya naniwala kahit kaunti. Inakala niyang gumagawa lang siyang dahilan upang makauwi ng maaga at tumanggi siyang pauwi nito. Ngunit labis na nayanig si Lucy upang ipagtuloy pa ang tour kasama ang grupo. Kaya walang nakakapansin, palihim siyang bumalik mag-isa sa silidaklatan. Paulit-ulit niyang inalala ang lahat, sinusubukang unawain ang ano ang naging dahilan ng pagtalon sa oras. Sa wakas, napagtanto niyang maaring ang orasan ng buhangin ang susi. Matapos ilang segundo ng pag-aalinlangan, muli niyang binaliktad ang orasan. Pagkatapos ay maingat siyang lumabas ng pinto ng silid-aklatan. Gaya ng inaasahan niya, wala na ang mga props at plaka ng alaala. Halos walang laman ang pasilyo. Iilan na lamang ang mga taong nakasuot ng makalumang kasuotan ng naroon. Kahit pa sinubukan ni Lucy na ihanda ang sarili, napahinga pa rin siya ng marahan sa anyang nakita. Bago pa man siya makakalmante o makapag-isip ng malinaw, isang gwardya at isang babaeng mukhang staff ang diretso nang lumapit sa kanya. Ayaw niyang may makadiskubre na nakapaglakbay siya sa oras, kaya mabilis na tumango si Lucy at nagkunwaring siya ang taong hinahanap nila.
Sumunod siya sa kanila nang hindi nagtatanong. Di nagtagal, dinala nila siya sa makeup room. Habang papunta roon, nakipagkwentuhan siya ng kaunti at unti-unting naunawaan kung ano ang nangyari. Napagkamalan nila siyang isa sa mga extra ng pelikula. Dahil hindi siya agad makakatakas, nagpasya si Lucy na sumabay na lamang. May bahagi sa kanyang nasasabik na maranasan ng isang ganap na bagong karanasan. Ngulit nagbago ang lahat nang mapansin siya ni Jack, ang pangunahing aktor ng pelikula. Bago pa man matapos ni Jack ang pag-imbita sa kanya para sa hapunan ng gabing iyon, napansin ni Lucy ang oras sa relo nito. Tumalon ang kanyang puso. Naalala niya ang orasan ng buhangin. Kapag naubos ang buhangin, hindi niya alam kung makakabalik pa siya sa sarili niyang panahon. Mas masama pa, ang gwardyang nagbabantay ay kakapunta lamang sa break. Ito na ang kanyang pagkakataon. Binaliwala ang litong ekspresyon ni Jack at nagmadali siyang tumakbo sa pasilyo patungo sa silid-aklatan. Si Jack, na walang idea sa panganib na nararamdaman ni Lucy, ay humarang sa kanyang daraanan at muling inulit ang imbitasyon sa hapulan. Wala nang oras si Lucy, mabilis niyang sinimulang ikwento ang tungkol sa ending ng pelikula, kung paano ipinakita sa huling eksena na magkasama sila ng aktres. Nagulat si Jack. Sinabi niyang wala naman siya sa huling eksenang iyon. Sa sandaling iyon, dumating ang tunay na extra na kamukha ni Lucy. Sinamantala ni Lucy ang sandali ng pagkakagulo at tumakbo. Naabot niya ang silid-aklatan sa mismong sandaling dumaan ang huling butil ng buhangin sa orasan. Isang bigla ang sigaw ng gulat ang umalingaw-ngaw sa silid. Si Margaret, kaibigan ni Lucy, ay matagal nang naghahanap sa kanya matapos siyang biglang mawala sa tour group. Batay sa tagal ng paghahanap ni Margaret, tinansya ni Lucy na gumugol siya ng halos 1 oras sa nakaraan. Bago pa siya makapagpaliwanag, pumasok si Winston sa silid-aklatan upang humingi ng paumanhin at ipaalam sa kanila na magsasara na ang palasyo. Nang gabing iyon, pabalik sa kanilang tinutuluyan, hindi na nagtanong ng marami si Margaret at ikinatuwa ni Lucy na hindi pa niya kailangang ipaliwanag ang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Ngunit ng gabing iyon, hindi makatulog si Lucy. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Jack kanina. Nawala raw siya sa huling eksena ng pelikula. Kabisado ni Lucy ang pelikula, alam ito ng buong mundo. Walang posibilidad na mali ang kanyang alaala. Muli niyang pinanood ang pelikula upang makatiyak. Nasa huling eksena si Jack. Bilang isang screenwriter, hindi kayang baliwalain ni Lucy ang kaibang misteryong ito. Ano nga ba talaga ang nangyari noong kinukunan ng pelikula? Bakit ibang-iba ang alaala ni Jack kumpara sa pelikulang napanood ng lahat? Determinado siyang makahanap ng mga sagot, kaya napatingin si Lucy sa kanyang coat na nakasabit sa upuan. May matatapang na idea ang nabuo sa kanyang isip. Kailangan niyang bumalik muli sa taong 1947. Ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kailangang may iwan upang magbantay sa silid-aklatan. At syempre, si Margaret ang perpektong tao dito. Ipinaliwanag ni Lucy sa kanya ng detalyado. Magkasama silang gumawa ng palusot na kailangan nilang mag-film ng isang eksena para sa proyekto at palihim na lumayo sa paningin ni Winston. Nagmadali silang bumalik sa silid-aklatan. Binaliktad ni Lucy ang orasan ng buhangin. Agad nang humina ang maliwanag na puting liwanag sa silid at naging mainit na dilaw na liwanag. Si Margaret, na nakatayo sa kanyang tabi, ay biglang naglaho. Muling nakapaglakbay si Lucy, pabalik sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, sinikap niyang iwasan ang sinumang maaaring makakilala sa kanya mula sa dati, ngunit hindi siya naging sapat na maingat. Habang papunta si Jack sa elevator, tumingala ito at namataan siya. Pagdating ni Lucy sa makeup room, dahan-dahan niyang liling-ngaling, sinusubukang unawain ang kanyang paligid. Finally, tumigil ang paningin niya sa isang script na naiwan sa isang bakanting upuan. Bago pa niya ito mapulot, napansin niya ang parehong gwardiyan nakakakita sa kanya noong huli siyang naroon. Nakatayo ito sa likuran nila. Mabilis ang naging reaksyon ni Jack. Mahina niyang hinila si Lucy sa isang tahimik na sulok upang walang makarinig sa kanila. Dahil dati na siyang nasalubong at naging kahina-hinadik ang kanyang kakilanlan, hindi nagtaka si Lucy nang tanungin ni Jack kung sino talaga siya.
Mabilis nag-isip si Lucy at muling nagsinungaling. Sinabi niya na nagtatrabaho siya para sa film studio at na siya ang anak ng pinakamalaking investor ng pelikula. Ngunit pagkalabas pa lamang ng mga salitang iyon sa kanyang bibig, dumaan ang pangunahing aktor ng pelikula na si Claude at narinig ang lahat. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Lucy na basahin ang script. Matapa itong basahing mabuti, naunawaan niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi lumabas si Jack sa huling eksena ng pelikula. Sa hindi malamang dahilan, aksidenteng napagpalit ang mga script ng pangunahing papel at ng suportang papel. Iyon ang paliwanag kung bakit iba ang naaalalang ending ni Jack. Kahit labis na mausisi si Lucy kung paano nangyari ang pagkakapalit ng script, alam niyang hindi iyon ang tamang oras upang mag-imbestiga. Mahina ang kanyang kasinungalingan at alam niyang hindi ito magtatagal. Kailangan na niyang umalis bago pa may magsimulang magtanong ng marami. Mabilis na nagpaalam si Lucy kay Jack at lumabas, nagkulwaring gusto lang niyang maglakad-lakad. Ang tunay niyang pakay ay makahanap ng pagkakataong makabalik sa silid-aklatan at bumalik sa sarili niyang panahon. Ngunit habang naglalakad siya at nagbabasa ng script ng sabay, may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita niyang papalapit si Claude. Matapos magpakilala ng maayos, nagsalita si Claude ng puno ng pananabik. Sinabi niya na ang original na cast ay gagawa pa ng 3 pelikula pagkatapos nito at ang pangunahing investor ng mga susunod na pelikulang iyon ay, di umano, ang ama pa rin ni Lucy. Inamin ni Claude na ayaw na niyang magpatuloy sa pagtatrabaho kasama ang kasalukuyang pangunahing aktres. Nakiusap siya kay Lucy na kausapin ng direktor na siya ring manunulat ng pelikula at hilingin na palitan ng aktres. Upang patunayan ang kanyang punto, inilabas pa ni Claude ang isang nakatuplop na papel mula sa kanyang bulsa. Nakalista roon ang lahat ng masasamang ugali at pagkakamali ng aktres. Magalang na tinanggap ni Lucy ang papel, ngunit wala siyang balak na tulungan si Claude. Mas malalaki ang problema niyang kailangang harapin. Puno ng mga tanong, nagmadali siyang bumalik sa silid-aklatan at dumiretso sa orasan ng buhangin. Desperado nang makabalik sa kasalukuyan, kinatok niya ang orasan ng buhangin, umaasang mapapabilis ang agos ng buhangin. Biglang pumasok si Jack sa silid na ikinagulat ni Lucy. Nadulas ang orasan ng buhangin mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Kasabay nito, sa kasalukuyan, napansin ni Margaret na nagbabantay ang isang nakababahalang bagay. Ang buhangin sa loob ng orasan ay tuluyang tumigil. Hindi na ito umaagos. Nataranta si Lucy. Natakot siya na kung mangyari sa orasan ng buhangin, kung ito'y mabasag o tuluyang tumigil, maaaring matrap siya sa nakaraan magpakailanman. Tumakbo siya papunta sa props team, pilit na nagpapaliwanag at humihingi ng tulong. Hindi nagtagal, nagdilim ang lahat. Nang muling magmulat si Lucy, nakita niyang 3 mukhang nakayuko sa kanya, puno ng pag-aalala. Sina Jack, Claude at ang pangunahing aktres ng pelikula na si Ava. Tinanong nila kung ayos lang siya at kung ano ang kanyang nararamdaman. Hilo at litong-lito pa siya, nakapagsalita si Lucy ng mga bagay na walang saysay para sa kanila. Sa kabutihang palad, mabilis niyang nabawi ang kanyang linaw ng isip at nagbigay ng makatuwirang sagot na nagpawala sa kanilang pag-aalala na baka napuruhan ng kanyang ulo. Nang maging matatag na siya, nagmadali siyang bumalik sa miyembro ng props team na nakausap niya kanina, si Gus. Ngulit kalahating oras na ang lumipas mula sa kanyang himatay. Tapos na ang gawain ng mga staff at umalis na sa lugar. Agad nalaman ni Lucy na kung gusto niyang makausap muli si Gus, kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na gabi. Ang tanging mabuting balita ay nangako si Gus na aayusin ang orasan ng buhangin. Ngayon, wala nang magagawa si Lucy kundi maghintay at umasa. Sa isang maliit na restaurant malapit sa kastilyo, muli nakita ni Jack si Lucy. Nang hindi nagtatanong, umupo siya sa tabi nito. Kinuha ang menu at kaswal na tinanong kung anong mga putahes ang ipinagmamalaki ng lugar. Nang hindi sumagot si Lucy, sinimulan ni Jack ang sobrang detalyadong pagpapaliwanag sa tubat sa bawat ulam, mula sa mga sopas hanggang sa mga panghimasad, para siya ang may-ari ng restaurant. Naiirita na, sinabi ni Lucy na umupo siya sa tapat niya halip na sa tabi niya. Lumipat si Jack nang may nakikitang timab na aliw. Kitang-kita sa mapaglaro niyang tono at matapang na panglalandi na gusto niya siya at sinusubukang maging malapit.
Wala sa plano ni Lucy na bumalik sa palasyo hanggang sa susunod na araw. Kailangan niyang iwasang makilala kabilang anak ng investor dahil isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring mailantad ang kanyang kasinungalingan. Kaya hindi niya tuluyang tinanggap ang pagsama ni Jack. Sa inisyal, sinabi sa sarili niya na wala lang iyon. Mas mabuting may kausap kaysa mag-isa at mag-alala. Ngunit hindi niya napansin ang isang mahalagang bagay. Sa sandaling tunay siyang nakipag-ugnayan kay Jack, muling simulang gumalaw ang katadhanan. Tahimik na umaayon ang lahat sa kasaysayang naaalala niya mula sa kanyang orihinal na timeline, ang pagkakapalit ng script ng pangunahing papel at suportang papel, at maging ang misteryo sa likod ng tunay na pagkamatay ni Jack noong 1948. Sa kanilang unang pagkikita, labis na stressed at lutang si Lucy upang mapansin ang tunay na personalidad ni Jack. Ngunit ngayon, matapos lamang ang maikling panahon na magkasama sila, nakita niyang gaano kamali ang mga chismis. Hindi malamig o may ilim si Jack. Siya ay kaakit-akit, mabilis mag-isip, magalang at may ambisyon. Ito ang mga salitang tahimik na ginagamit ni Lucy para ilarawan siya. Habang lumalalim ang kanilang usapan, unti-unti silang lumayo sa magagaang na paksa. Sinimulan nilang bahagiin ang mga personal na kwento, mga bagay na karaniwan nilang itinatago sa kanilang mga puso. Siyempre, hindi sinabi ni Lucy tungkol sa kanyang paglalakbay sa panahon. Kahit sabihin niya pa ito, hinding-hindi nitong maniniwalaan ni Jack. Nang nagsimulang maging masyadong emosyonal ang atmosfera, biglang binago ni Jack ang paksa. Inamin niya na minsan na siyang nakita ang tunay na anak ng investor sa isang party. Ibig sabihin, alam niya mula pa sa simula na kasinungalingan ang kwento ni Lucy. Pinili lamang niyang hindi ito ilantad dahil interesado siya kay Lucy. Uminit ang pisngi ni Lucy sa hiya, ngulit hindi na siya tinukso pa ni Jack. Hinayaan niya lang na mawala ang usapin. Ginugol nila ang natitirang gabi sa paglalakad sa isang malapit na tindahan ng bulaklak at sa paglibot sa hardin ng hotel. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Lucy na nagbabago ang kanyang damdamin. Kahit kalahating araw pa lamang silang magkakilala, unti-unti niyang hinihila ng alim at maamong ugali ni Jack. Nang matagpuan nito, nakaramdam siya ng matalim na kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya dapat mahulog sa isang taong mula sa ibang panahon. Isang taong alam na niya ang magiging kinabukasan. Kailan may hindi sila magkakaroon ng kinabukasan. Upang pigilan ang paglago ng kanyang damdamin, sinabi kay Jack na kailangan na niyang bumalik sa kanyang hotel room at magpahinga. Ngunit wala naman talaga siyang kwarto. Magaling na umalo si Jack na samahan siyang bumalik at hindi niya nagawang tumanggap. Kaya naglakad siya ng mabagal, paliko-liko at nagkunwaring alam na alam niya kung saan siya papunta. Sa huli, huminto siya sa isang random na kwarto, numerong 3,571. Sa dami ng kwarto, ito ang pinili niyang tsampa. Sa kasamaang palad, kwarto pala iyon ni Jack. Natigilan si Lucy, labis ang hiya na hindi maipaliwanag. Matapos ang mahabang sandali, nauta-utal niyang sinabi na maaaring mali lang ang kanyang naaalalang numero ng kwarto. Nang tuluyan nang makaalis si Lucy kay Jack, nagmadali siyang pumunta sa front desk ng hotel. Mabilis niyang gumawa ng dramatikong kwento tungkol sa pagkita niyang usok sa elevator na nagkadulot ng konting gulo sa staff. Habang abusibo sila, kaswal niyang dinampot ang isang susi ng kwarto mula sa counter. Noong dekadang 1940, wala pang online system o mahigpit na check-in ng mga hotel. Kaya ang palihim na pagtuloy sa isang bakanting kwarto ng isang gabi ay hindi makakatawag ng pansin. Nang matignan niya kung anong numero ng kwarto ang kanyang nakuha, tumungo siya sa hotel bar, umaasang makakapagpahinga at makakalinaw ng isip sa isang inumin. Ngunit laging siyang swarte nang makasalubong niya ang isang taong labis niyang hinahangaan, ang kanyang idolo, ang manunulat at direktor ng His Merry Wife. Sa panahong ito ng kasaysayan, hindi pa siya sikat, kaya hindi nakakapagtaka na tahimik lamang siyang nakaupo sa bar. Tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at sinimulan ng isang pag-uusapan. Sa kanyang ikinaginhawa, palakaibigan ng direktor at nasiyahan sa pakikipag-usapan sa kanya. Naalala ang hiling ni Claude na palitan ng pangunahing aktres, nagpasaykon si Lucy na banggitin ng paksa dahil sa pag-aalala na baka magbago ang magiging kapalaran ng pelikula. Nais niya munang maunawaan ang pananaw ng direktor bago pa may masamang mangyari. Ngunit tila naguguluhan ng direktor. Malinaw na hindi kailanman kinausap ni Claude ang direktor.
Ipinakita ni Lucy sa kanya ang papel na ibinigay ni Claude, ang listahan ng mga di umano'y problema ng aktres at mahinahon niyang pinabulaanan ng bawat paratang. Ipinaliwanag kung bakit hindi totoo ang mga iyon. Simple lamang ang layunin niya. Bigyan ng babala ang direktor ng maaga at protektahan ang aktres laban sa hindi makatarungang pagtrato. Ngunit sumablay ang kanyang plano. Matapos basahin mismo ng direktor ang papel at malaman kung kanino ito nagmula, nagsimula siyang magduda sa katapatan at ugali ni Claude. Ang pagdududang iyon ay lalalim sa paglipas ng panahon at sa huli ay hahantong sa pagiging pangunahing aktor ng pelikula ni Jack. Bagamat mangyayari pa lamang ito sa kalaunan, ang sandaling ito ang tahimik na punto ng pagbabago kung kailan nagsimulang umikot ang kasaysayan sa ibang direksyon. Ang hindi alam ni na Lucy at ng direktor ay naroon pala sa malapit si Ava, ang pangunahing aktres. Hindi niya malinaw na narinig ang usapan, ngunit narinig niya ang pagbanggit sa kanyang pangalan. Matapos umalis si na Lucy at ang direktor, lumapit si Ava sa counter at nakita ang papel. Isang masakit na hindi pagkakaintindihan ang agad na nabuo. Inakala ni Ava na sinira siya ni Lucy sa direktor. Nakita niya ang kanilang mga makinting na mukha at inisip na pumayag ang direktor na alisin siya sa cast. Upang mapanatili ang kanyang dignidad at maiwasan ng kahihiyan, nagpa siya si Ava na umalis na sa produksyon bago pa siya opisyal na tanggalin ng direktor. Nang malaman ito ni Lucy, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Mapanganib ang labis na pagbabago ng kasaysayan at alam niyang kailangan niyang itama ang pagkakamaling ito. Ang tanging magagawa niya ngayon ay hanapin si Ava at kumbinsihin itong bumalik. Nagmadali si Lucy sa mga pasilyos at sa pagliko sa isang sulok na salubong niya si Jack na nauna nang nagsimulang maghanap. May natitira na lamang na 10 minuto bago umalis ang tren ni Ava kaya sabay silang nagmadali patungo sa istasyon. Nang nakita ni Ava si Lucy, malamig at mailap ang kanyang tingin. Upang protektahan ng kanyang dangal, sinabi niyang umalis siya dahil hindi siya makapag-adjust sa atmosphere ng crew. Dahil hindi pa niya alam ang tunay na dahilan, mahinahon niyang sinubukang hikayatin si Ava na bumalik. Nalito si Ava sa biglaang pag-aalala ni Lucy at sa wakas ay tinanong kung bakit siya labis na nagmamalasakit. Nang natuklasan ni Lucy na umalis si Ava dahil sa papel, nabuntong hininga siya sa ginhawa at ipinaliwanag ang buong katotohanan mula simula hanggang wakas. Nang napaliwanagan ng hindi pagkakaintindihan, lumambot ang ekspresyon ni Ava. Pumayag siyang bumalik sa produksyon. Hindi nagtagal, nakatanggap si Lucy ng mensahe mula sa direktor. Dahil ang orihinal na pangunahing aktor ay kumilos ng walang katapatan, siya ay papalitan. Si Jack na ang gagampanan bilang pangunahing karakter. Lahat ng mga esenang nakunan na ay muling kukunan at plano ng direktor na tapusin ang lahat sa loob ng 1 linggo. Maaaring manatili si Ava, si Jack na ang pangunahing aktor at ang kailangan na lamang gawin ni Lucy ay hantayin na maayos ang oras ng buhangin upang sa wakas ay makauwi na siya. Sa grand na sayawan na ginanap sa palasyo, magiliw na lumayo si Ava para bigyan sina Lucy at Jack ng konting oras na magkasama. Ang bulwang ay mainit, maliwanag at puno ng banyag na musika. Matiyagang ipinakilala ni Jack kay Lucy ang mga lokal na tradisyon, ang kahulugan ng mga dekorasyon at ang mga sayaw na isinasagawa sa panahong iyon. Nang simula ang sayawan, ang makukulay na lason at palamuti ay kumislap sa ilalim ng malambot na ilaw. Ang lapit ng kanilang mga katawan, ang banyag na paghalo ng kanilang mga hininga at ang init na meron sila sa pagitan nila ay naglikha ng tahimik at magandang sandali. Nang hindi man lang mag-isip, nagtagpo ang kanilang mga labi. Ito ay simple, mahinan at puno ng damdamin. Matapos ang matamis na sandaling iyon, tinanggal ni Jack ang relo niya at marhin niyang inulagay ito sa kamay ni Lucy. Ngulit ang tunog ng pagtiktik ng relo ang nagpapaalala sa kanya ng sirang oras ng buhangin at ng katotohanang paubos na ang kanyang oras sa mundong ito. Hindi siya maaaring manatili ng 1947. Kailangan niyang bumalik sa 21st century. Imposible ang kinabukasan kasama si Jack. Sa tinding kaba, lumayo si Lucy sa kanya at diretsyong nasalubong si Gus na katatatapos lamang na ayusin ang oras ng buhangin. Ngulit bago pa niya ito maabot, biglang dumating ang tunay na investor ng pelikula, galit na galit matapos marinig na may nagpapanggap bilang kanyang anak. Ibig sabihin, hindi na basta-basta makakalakad si Lucy patungo sa pasukan upang kunin ang oras.
Mabilis si Lucy kumilos at tumakbo sa silid ng aklatan. Hinabol siya ni Jack, nakanuot-noo at nag-aalala. Tinanong niya kung bakit siya palaging umiiwas at ano ang kanyang itinatago. Bago pa makasagot si Lucy, dumating ang mga gwardya. Magkasama silang tumakbo sa loob ng silid ng aklatan at isinara ang pinto. Huminga ng malalim si Lucy at sinabi sa kanya ang lahat. "Galing ako sa hinaharap, Jack." "Ha? Anong biro ito?" "Galing ako 80 taon sa hinaharap, Jack. Binaliktad ko ang oras ng buhangin, yung nasira ko, at dinala niya ako dito. At ngayon, natrap siya. Kapag nahuli siya ng mga gwardya, maaaring hindi na siya magkaroon ng pagkakataong makabalik sa kanyang tahanan." Ang mga salita niya ay tila hindi kapanipaniwala. Marus lamang nangararap ang nadito ngayon. Ngunit hindi niya siya kinwestiyon. Pinili niyang lubos na magtiwala sa kanya. Ang ganitong uri ng tiwala, simple, walang kondisyon at walang pag-aalinlangan, ay isang uri ng pagmamahal na bihirang matagpuan ng mga tao. Sa tulong ni Jack, nakalabas si Lucy sa likod ng silid ng aklatan at diretso sa prop van kung saan naroon ang oras ng buhangin. Sumunod si Jack sa kanyang likuran at sa kanyang sariling harap, pinatunayan ni Lucy na totoo ang sinasabi niya. Gumana ang oras ng buhangin at naglaho siya pabalik sa kanyang sariling panahon. Pagbalik sa 21st century, hinanap agad ni Lucy si Margaret. Habang binabaha siya ni Margaret ng mga tanong, biglang bumagsak ang puso ni Lucy. Ayon sa kasaysayan, mamamatay si Jack noong 1948. Kahit bumalik pa siya ulit, hindi niya alam kung paano pipigilan ng mangyari. Ang sumunod na 2 linggo ay puno ng lungkot at pangangailang. Labis niya siyang namimiss. Isang tahimik na gabi, parang hinihila ng isang di nakikitang tali, bumalik si Lucy sa oras ng buhangin. Matagal na nakalutang ang kanyang kamay sa ibabaw nito, ngulit sa huli ay hindi niya nagawang baliktarin. Tinignan niya ang relo ni Jack. Yan na lamang ang natitirang alaala niya sa kanya. Lumakad siyang palayo na may mabigat na puso. Makalipas ilang segundo, nagsimulang manginig ang oras ng buhangin muli. May nangyayari, isang bagay na imposible. Si Lucy, na nakalimutan ng kanyang bag, lumingon siya at bumalik sa silid. At biglang lumitaw si Jack. Nalaki ang mga mata ni Lucy sa gulat. Tinignan niya si Lucy at sinabi, "Mahirap kaming kalimutan. Sinubukan ko ng 1,000 beses na paandarin ang oras ng buhangin para dalhin niya ako sa'yo." Mahinang bulong ni Lucy. "Sabi sa pahayagan, namatay ka." Umiling si Jack. "Cover story lang yun na ginawa namin. Laging cover story para sa mga pagkakataong may biglaang pagkawala na hindi maipaliwanag." At sa sandaling iyon, nabunyag ang huling misteryo. Bago pa man maglakbay si Jack sa oras, naplano na niya kung paano ipapaliwanag ang kanyang biglaang pagkawala. Na ang nagahanglugang pinili na niya ang kanyang landas bago pa man makialam ng tadhana. Pinili niyang manatili. Mananatili siya sa mundong ito, magkahawak ng kamay ni Lucy at sabay silang bubuuin ang kanilang buhay sa masiglang 21st century. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!